19 years na yun, halos marami na ako na-encounter. Diba? Paano ko nagawa yung negosyo, paano ko na pagdaanan, nalampasan. Kasi ang kalaban lang naman kadalasan ng mga bago pag nare-reject, pinay-personal. Tama. Minto. Eh bakit kayo hinto? Dahil lang ba doon? Hindi yun ang katapat ng pangarap natin. Kaya mas binigay na example, oh. Driving sir. Ito lang masasa ang kulamit sir. So, kilala na si First Bite. Yes. So, bago ako. Yes. Then how can I introduce your product? Na ay, alam ko na yan. Ano bang gagawin natin dyan? Sige nga sir. Yung ganong question ang talagang kadalasang may encounter ng lahat. Yes. Pero ang magandang sagot nun, kung alam niya na to, bakit wala siya rito? Tama. Nagkataon, baka narinig niya lang. Yes. Kasi para maintindihan mo to, kailangan mong upuan yung presentation, especially the product. Walang taong tatanggi pag kalusugan ang pag-uusapan kasi lahat tayo gustong maging malusog. Pangalawa, mas lalong walang tatanggi kung bibigyan ka ng opportunity umasenso. Yes. Siguro, yun yung magandang challenge, ano, pag tinatanong tayo, ay matagal na yan, narinig ko na yan, walang nangyari, sumali na yung anak ko dyan. Actually, nag-dealer na nga kami dyan dati, ito lang ang sagot. Kung lahat ng na-encounter niya, walang nangyari, bakit ngayon dito, narinig nyo, maraming may nangyari? Tama. Patunay, sa First Bite Plus, dalawa talaga pwede mangyari. Pwede hindi ka kumita, pero pwede ka yumaman. Yes. Ang point ko lang, simple. Kung gusto mong marinig yung mga yumaman, dapat dali natin dito yung tao para marinig yung mga yumaman. Yes. At willing naman kami magkwento paano nagawa. Yan, halos si Paring Francis, parehas na parehas kami ng kwento. Di ba anong kailangan? Focus. Oh. Kung gusto mo yumaman dito sa First Bite Class, gawin mo to by heart. Bigyan mo na maraming oras. Sabi ko nga kanina, nung nagsalita ako nung maaga dun sa 2G. Kahit naman hindi mo gawin ng First Bite Class para kumita ng pera, magbibigay ka rin ng maraming oras eh. Magtatrabaho ka, mag-a-apply ka, mag-a-abroad ka, the most. Pero mas masakit na kasi wala naman talagang hirang-bihira, ma-asenso. Doing First Bite Class, nakakita ako dito, 2 to 3 years lang, mga bata pa lang. Ngayon, may kotse na, yung iba, bahay na agad ang tinatrabaho, mga millennials pa lang. Tama. So tayo, na mga dealers, kung dealers kayo lahat, mas maganda bigyan nyo ito ng maraming oras, especially centering. Sa center kasi mamimit nyo lahat ng mga top network builder. Nandito lahat yung mga pinaka-halos magagaling ng First Bite Plus, nandiyan ang mga official speaker, lahat ng promos dito makikita, especially Friday, lahat ng kumukuha ng malalaking cheque, dito nyo makikita. Tapos huwag kayong mahiyang mag-approach, huwag kayong mahiyang magtanong. Ganda nga ng tanong ni Kuya, general masyado yung question. Ibig sabihin, mapabago, mapaluma, natatanong yung tanong na yun. Tama. Diba? Matagal na yan eh. Kaya lang, baka wala nang sasali kasi marami nang nakakaalam ng First Bite Plus. Correct. Ang maganda nga doon, matagal na ang First Bite Plus, patunay na matibay yung kumpanyang pinapakita. Yes! Correct! Away! Diba? Natakot ako ng inaalok sa'yo bagong kumpanya, baka sa 1 linggo, 2 linggo, sarado na. Bihirang-bihira ang company na tumatagal ng 10 taon pagdating sa multi-level marketing. Kahit mag-search po kayo, nasa Security and Exchange Commission, mahigit 5,000 MLM meron sa Pilipinas. Maliit, malaki, international. Pero ang isa sa pinakamatibay na network marketing na nakatayo ngayon sa Pilipinas, walang iba kundi First Bite Plus. Yes! Amen! Ano ang unang consideration para magtagal ka sa isang kumpanya? Unang-una, maganda product. Tama. Ang product natin, mapabata, mapamatanda kailangan. Yung alak nga, lasinggero lang ang umiinom, pero yung ng San Miguel Corporation. Correct. Na walang health benefit, nakakamatay, nagkakasakit. Pero nga, ganitong oras, marami nang umiinom. Correct. Yun yung ng San Miguel Corporation sa alak. Sigarilyo, namamatay ang nagigitit, nagkakasakit, pero hindi tumigil yung nagbisyo. Paano pa kaya kung yung product mo nakakagaling, nagpapahaba ng buhay na hindi kaya yaman dito? Yes! Grabe! Nasa yun na lang eh. Kailangan lang malawak yung isip mo. Kaya nga kami nandito eh, di ba? Para i-share yung mga experiences. Si Paring Francis, nakita nyo naman yung training. Actually, yung training na yun, walang katapat na bayad yun eh. Imagine mo, hindi ka na-downline pero tinuturuan ka niya. Ganun yung ginagawa ng kampanya, tayong lahat pantay-pantay. Gusto namin, kumita kami, kumita rin kayo, kumita lahat. Tama. Ang paglalabanan lang natin dito, sino talaga masipag? Sino matyaga? Correct. Kaya lang ano sabi ko kanina, bakit hindi ka magtsatsaga, hindi ka magsisipag kung ito magpapabago sa buhay?
Tama? Oo. Punta ka ng SM, marami doon, empleyado. Nakatayo, maghapon. Security guard, counter, server, bartender. Name it. Sa parking pa lang, sasalubungin ka na naglilinis ng kotse. Sir, car wash, bibigyan ka ng parking. Ang tanong sa sipag nila, ano kaya yung naghihintay sa kanila after 5 years? Wala. Samantalang sa first bite class, yung 5 years, totally mababago buhay mo. Ako sabi ko nga sa inyo yung achievement ko, sumali ko 2004. Inaanan ko yung sinasabi ni Paring Francis. Puro tanim lang ako ng tanim. Nangyari sa akin, isang taon, isang site lang. Pero nagkaroon ako ng waiting na 600. Ano pa tunay? Kapag isang side pa lang ang meron ka, wala pang kabila, wala pang 1.5. Tama. Marami ditong dealer, tumagal, nagkaroon ng isang side, tapos huminto pa. Yun. Mali. Correct. Bakit? Kung nagkaroon ka ng isang side, patunay na nagawa mo sa isa, kaya mong gawin. Yes! Kaya ko rin yan. Kung baga sa 1.5, kada pares naghihintay ng 750, 750. Oh. Yes! Titigil ka pa? Yung sinabi ko kanina sa 2G, ang natalo lang dito yung nainip, yung nainis, kaya tumigil. Tuloy-tuloy ka lang, yung pacing dapat tuloy-tuloy. Pag nangihina, punta sa upline, pa-motivate, go up. Pag malakas, go down. Hanapin mo lahat ng dealer mo, i-motivate mo, i-training mo. Hindi porket malaki cheque mo, tsaka ka lang mag-motivate. Yung iba natatakot mag-motivate, mag-to kasi wala daw siyang cheque. Kapatid, hindi talaga lalaki cheque mo, kung bago pa lang, takot ka nang mag-motivate. Dapat, wala ka palang cheque, mag-practice ka na mag-motivate para paglaki ng cheque mo, magaling ka na. Yes! Lahat kami nagsimula doon. Wala namang nakakayang tumayo sa ganito. Kinibento mo lang naman paano ka nag-start. Ano na yung narating mo sa first bite class. Hindi porket malalaki kita namin, kami lang may karapatan mag-to. Lahat po kaming malalaki kita ngayon, nag-to kami ng walang cheque. Lakas lang ng loob, sabi nga ni Paring Francis, kumahina loob mo, sa kadangkutin. Tama. Ulitin ko gusto ko ito yung maiiwan mamaya pag alis ng bawat isa. Yung sinabi ni Paring Francis, effective lahat sa atin. Ang pinaglalaban mo dito, pangarap mo tsaka pamilya mo. Wala ibang makikinabang lahat ng sakripisyo mo kundi ikaw tsaka pamilya mo. Ba't hindi mo gagawin? Kasi nakikinig kayo sa labas. Nakapokus kayo sa iba. Ang fokusan mo, sarili mo, anong direction meron ka ngayon. Kaya mahirap masyado pag marami kang pinakikinggan sa labas eh. Unang-una, tama si Francis. Hindi naman sila umaten dito, bakit ka sa kanila nakikinig? Tama. Eh, nang pakinggan mo yung mga nandito. May kanya-kanya istorya yan. Nagkataon lang siguro yung istorya namin, naging magandang istorya. Para lang naman tayo mga pelikula dito gumagawa ka ng sariling movie. Iba yung istorya mo, iba yung istorya mo, iba yung istorya mo. Kasi maya-maya lang magkakaiwalay na tayo lahat. Hindi ko naman alam kung ano gagawin mo eh. Hindi ko naman alam kung ano gagawin mo eh. Pero ang maganda sa First Bite Plus, tinuturo ng mga upline yung gagawin eh. Correct. Diba? Bakit ang hirap sumunod? May answer key na nga eh. May answer key na. Sabi ko kanina doon, mahirap tumulong kung yung tinutulungan mo ayaw tulungan yung sarili. Tama! Power. Paano namin magagawa? Hindi naman kami Diyos. Nandito na kami, tutulong kami mag-motivate, tutulong kami mag-inspire, tutulong kami mag-close ng deal. Dalhin nyo lang dito mga guests. Yes, thank Nandiyan ang mga you. official speakers. Siguro naman, pag doktor ang nagpaliwanag ng product, nurse, ewan ko na lang pag di makinig yung mga tao pagdating sa product natin. Hindi tataya ng nurse ng mga health practitioner natin, doktor ang mga lisensya no, kung hindi maganda product. Correct. Professional nakataya doon. Correct. Pangalawa, pagdating sa kitaan, o nakita nyo naman yung mga nagpaliwanag, ordinaryo lang. Paring Francis, nag-construction, nag-waiter, Manny Kasapaw, nag-kusinero, nag-taxi driver. Pero ano ngayon yung buhay? Diba? Kaya nga, wala nang dahilan. Tama si Francis, tapos na pandemic, takot ka pa ba? Pumunta ka sa ibang bansa, wala nang face mask. Ano pa purpose ng vaccination natin kung natatakot tayo sa COVID? Tama. Yung immune system natin, lumalaban na, wala nang problema, lalo pat nasa First Bite Plus tayo. Yes. Kailangan na lang hataw eh. Totoo, hataw na lang. Kung kami lang tatanungin, lahat kayo gusto namin gumanda buhay. For 19 years, iba't ibang mukha nakita ko dito. May nag-stay, may nawala.
Ang tanong doon sa mga nawala, nasaan kaya sila ngayon? Nasa labas. Naghahanap ng ibang pupuntahan. Nagtatrabaho, nagtitinda. Yung iba tumigil na lang sa bahay. Ano kayang buhay meron? Life must go on. Naglalakbay tayo, journey ang buhay natin. Hindi tayo pwede kuminto. Ito lagi yung tanda, lalo kung magulang ka. Tandaan mo, may anak na umaasa sa'yo. At napakalabo sa libro na ang magulang umasa sa anak. Correct. Hindi po problema ang anak ang magulang. Dapat magulang, bigyan mo ng magandang buhay ang anak mo. At ikaw naman magulang, dapat ready ka na aalis ang anak mo sa'yo kasi magpapamilya, dapat nakahanda ka sa pagtanda mo. Yun ang buhay na binibigay ng First by the Plus. Ako nandiyan ang mga anak ko. Kaya lang yung isang anak ko wala dyan kasi may klase pa. 3 lang anak ko, pero sabi ko sa anak ko, wala ka ibang gagawin kundi First by the Plus. Pag-checkin naman ako, pag-checkin ko. Ang checkin namin mag-asawa, magkasama. Sa 154 million, yan ang checkin namin mag-asawa. Pero checkin ng anak namin, never kami nakailan. Bala ka, para matuto ka mawak ng pera. Yun nga lang, paghirapan ko. Correct. Kasi hindi mo man gawin anak to, mag-a-apply ka rin sa labas eh. Yes. Gusto mo magnegosyo, bibigyan pa kitang puhunan. Ba't kita tuturuan magnegosyo sa labas? Eh, nandito totoong negosyo. Yes. Ano pinakamagandang matutunan ng bata sa First Bite the Class? Unang-una, people management. Umarap ka na sa tao. Sanay ka na. Confident. Nawawala yung kaba mo pagharap mo sa maraming tao. Leadership. Imagine mo, upline ka, ang downline mo, accountant, ang downline mo, principal, ang downline mo, doktor, estudyante kang pwede mangyari sa First Bite the Class. Yes. Sa labas, hindi pwede mangyari yun. Yes. Bago ka, maging downline mo yung mga director, eh malabo yun. Bago ka umangat to, napakaraming proseso yan. Pangalawa, ang dami nyo naglalaban-laban. Samantalang sa First Bite the Plus, bata o matanda, pwedeng mas matindi pa yung maging downline mo sa'yo. Yes. Paano ka titigil dito? Ako po sa laki ng grupo ko, name it Mayor, Governor. Kahit si Governor Chavit Singson, ako nagtok sa bahay. Senador Rocco, yung asawa nun, Sonia Rocco, kami nag-talk nila Kuya Berton. Wala akong inatrasan sa talk, bakit? Ang point ko, wala namang alam yan, makikinig lang yan eh. Naniniwala yan, pagdaya ko sinasabi ko. Ang dala ko magandang product, matatakot ako. Tama. Pag hindi sumali, okay lang, at least nakapag-practice ka. Rejection is not totally rejection. Rejection is a redirection. Redirection. Kapag na-reject ka, patunay na humanap ka ng iba, inililipat ka ni Lord sa tamang tao. Yes. Saka titigil na yun dun. Ganun lang, nasa tamang kumpanya, nasa tamang samahan tayo, nasa tamang produkto. Alagay ko, there's something na meron ka na lang kulang kung ba't di lumalaki grupo mo. Baka meron na lang problema nga ayusin sa'yo. Tama. Tama, yung attitude, malaking bagay. Yes. Sabi ni Paring Francis, ang discipline, 100%. Ngayon ko lang narinig yun, dati attitude lang 100%. Ngayon talagang yung disiplina pala talaga. Oo. Sabi nga ni Jim Rohn, learn to discipline your disappointment. Pag nakaya mo nang disiplinahin yung sarili mo sa panahon na di-disappoint ka, sigurado matindi ka na mag-handle. Disappointed ka, ayaw ng kapatid mo. Rejected ka ng pamilya mo. Iniwasan ka ng barkada mo. Pero kaya mong i-handle, eh palagay ko, hindi ikaw ang talo, sila talo, ikaw ang nanalo. Kasi kung kaya mong i-handle yun, bakit kayo hinto? Kaya na tinuloy ko First Bite the Plus eh. Bakit ko tinuloy? Kasi pag hindi ko to tinuloy at walang nangyari, lalo akong sasabihan nila na nagkamali ako sa ginawa ko sa buhay. Pero ginawa ko, pinatunayan namin ni Ben kami tama, sila mali. Wala ka nang asar sa amin ang buhay hanggang ngayon. Yan pa. Pero kaming nilalait nila, o maganda na yung buhay, may bahay na, may kotse na. Alam mo, lagi ko sinasabi sa lahat, wala naman exempted. Lahat naman tayo darating doon. Yung pagtanda na pag-aandaan na natin. Correct. Yun ang katakutan nyo, mahirap tumandang mahirap. Yung nang malakas ka na walang laman ng bulsa mo, nakakatakot. Yung pa kaya tumatanda ka na wala mo. At sa pamilya natin, sa Pilipinas, ang kultura, pag wala kang pera dito, ultimo pamilya mo, hindi ka pinapansin. Minsan nga, pati anak mo. Eh paano kung yung anak mo matino, yun ang pangasawa, hindi maganda ugali. Yun ang pinakasakit ng isang pamilya. Yun ang pangasawa ng anak niya, kaaway niya. Kaya nagkakaroon ng problema. Eh kung meron ka, hindi ka natatakot. Baka sila matakot sa'yo. Bakit? Eh maraming mamanahin
na yun sa'yo. Pag mayaman ka, bihirang-bihira ka inaaway. Correct. Natatakot sa'yo, bakit? Money is power. Kapag may pera ka, hindi ka basta-basta minamaliit. Correct. Lahat ng galaw sa mundo na to, konektado to. Kaya pag may ganito ka, kahit papaano, meron kang respect. Kaya pilitin nyo. Sabi ko nga, hindi naman habang buhay. What is 5 years? What is 10 years? Ilang taong ka na, Mario? 35. Ha? 35 years old. Nagsimula ako sa networking at the age of 32. Pero saan ka nakakita? At the age of 35, nakatira ako sa bahay na 15 million. Hindi ko talaga pinatagal. Kasi sabi ko, bibirahin ko lang to. Birahin ko na matindi talaga, yung walang tulugan. Eh kasi matagal na akong gutom makakita ng opportunity. Eh nga ako nag-abroad eh. Nakita ko yung opportunity, mas malaki kita na nag-abroad kaysa Pilipinas. Yung pa kayang nakakita ako ng 300,000 ang tutulugan ko, ganun ang attitude ko, kaya yumaman ako ng mabilis. At gustong-gusto ko yung habang iba, natutulog, nagpapahinga, si Manny Kasapaw, hindi pa nakaka-uwi, paus na paus, gutom, dahil galit sa to. Kasi alam ko, ako nakapagtanim, sila hindi pa. Tama. At sino lagi ang umaani? Yung nagtatanim. Tama. Ang tanong, ilan na ang tinanim mo? Yun nga ang tanim mo na si isa, minsan hindi ko, wala pa eh, dalawa, minsan wala pa eh. Ba't ka magtatanim nun? May batting average. Kung nakakapagpasali ka ng 9 sa 10 tinok mo, at ako nakakapagpasali ng isa sa 10, kaya kitang talunan. Ganun katindi attitude. Nakakapagpasali ka ng 9 sa 10, ako nakakapagpasali lang ng isa sa 10. Paano kita tatalunin? Kung ikaw hanggang 10 lang ang kaya mong tok, pero siya mang napasali mo, ako kaya kong mag-tok ng 100 para 10 ang mapasali mo. Yun ang batting average. Araw-araw nadidevelop yun kung lagi mong ginagawang first fight na plus. Nagtok ka ng isa, walang sumali, tok ka ulit. Walang sumali, tok ka ulit. Ang di mo alam, natututo ka nun. Akala lang mong walang nangyayari kasi walang sumasali. Pero ang totoo, gumagaling ka na. Yes! Power! Eh kaya lang, ang tagal na natin, ba't hindi kayo naging magaling? Kasi ayaw nyo gawin. Eh kung ginagawa mo ba? Yung sinabi ni Paring Francis, totoo, dapat 6 months pa lang, hindi ka na nakadepende kay upline. Pag dumepende ka sa upline, mabagal ang paglaki ng network. Bakit lagi ka ba masasama ni upline? Hindi. Ikaw lang bang downline ni upline? Hindi. Eh ba't mo dinedepende kay upline? Dapat si upline tinuro na sa'yo, gawin mo na. Correct. Hindi pwedeng tinuro na sa'yo ni upline, siya pa rin ang gagawa para sa'yo, mali na yun. Hindi ka talaga matututo. Kasi yun ang pinakamatinding sakit ng Pilipino, dependency syndrome. Pag nakadepende ka, hindi ka nagagalaw. Yes! Kaya hindi ako nagdepende kay upline Nancy. Alam ng mga dealers ko yan, kung meron ako ditong natirang dealers. Meron ka na bang nakitang training ko na pinahatid ko si upline Nancy? Wala kaming malaking event na pinapaatin namin ng upline namin dahil alam namin busy siya. Mapakita ko lang yung picture ng upline ko, ma-ID up ko lang, alam na ng tao ko yun. Pero wala kaming talk, trainings, team buildings, bihirang-bihira sa CISL, nagpapatin ako ng mga upline. Bakit? Kasi pag laging kay upline nakatin, malamang makalimutan ka ng upline ka rin yan. Subukan mong sa'yo pa lang, alam na ng dealer mo gagawin. Sigurado, dun pa lang, pwede na yumaman yung downline mo kahit wala. Amen. Power. Bihirang-bihira ko kung... Alam niyo yung gagawin. Yes! Alam niya yung gagawin at saka yung confident niya na pag ikaw ang nagsalita, ayun ang matinding upline. Eh, asa ka na nga sa upline mo, paano kung mas magaling ka pa sa upline mo? Kaya lang hindi lumabas yung galing mo kasi lagi yung upline mo ang nagsasalita para sa'yo. Subukan mo umalis sa gilid ng upline mo, lalabas ang galing mo. Alam niyo ba yun? Kaya dito hindi pwedeng 6 months, hindi nagtutok. 1 year, hindi nagte-training. Pag sinabing training, ikaw dapat yung nagsasalita, hindi ikaw yung ma-attend ha. Sa grupo mo, dapat nangyayari yun pag hindi. So, paano mangyayari yun na maging magaling ka? Practice. Because practice makes mali. Mali. Practice makes permanent. Ay, grabe. Kapag lagi mong ginagawa ang isang bagay, hindi mo na perfect kasi nobody's perfect. Tama. Kapag lagi mong ginagawa ang isang bagay, nagiging permanent na sa iyo. Ayun. Practice makes permanent.
Subukan mong mag-practice mag-drive sa una, hindi ka pa masyadong magaling, kalkulasyon. Kinakabahan ka pa sa traffic. Di ba? Yung distansya. Pero subukan mo mag-drive ng isang buwan, magaling ka na. Yes. Pag isang taon ka nang nagdadrive, magaling ka na. Subukan mo mag-drive ng 5 taon na hindi mag-drive, tapos yung 5 taon nag-drive ka ulit. Kaya mo ulit mag-drive? Kaya pa rin kasi permanente na sa'yo ang pagdadrive. Imposible yun. Ako po, taxi driver. 3 taon ako nag-Dubai. Bago ako mag-taxi driver, pumunta ng Dubai, jeepney driver ako. Cubao Divisoria. Kasi yun ang pinawanan ng magulang ko pagiging driver. Yun nga lang, jeep nga lang nung una. 18 years old ako, nag-drive na ako ng jeep. Basta nakakuha ako ng lisensya. Ang lisensya ko, 1994. O kaya alam ano nangyari sa akin, nag-abroad. Pero pagbalik ko, ano ginawa ko? Nag-taxi driver. Ibig sabihin, pagiging driver ko, hindi pa rin nawala sa buhay ko. E paano pa ngayon? 20 years na ako nag-drive. Kaya nga ang kotse ko, maliit, malaki, kaya ko i-drive. Ang point ko, ganun din sa First Vita Plus. Pag ito, sineryoso mo na, hindi na mawawala yung galing na meron na dito. At yun ang magiging pera. Kasi parang Francis, hindi na makuha ng madalian ko. Inip na inip ka sa 6 na buwan, inip na inip ka sa 1 taon, 2 taon, 3 taon. Samantala, empleyado nga, 30 years na, hindi na iinip sa ginagawa, paikot-ikot, oh. Correct. May nangasar sa akin, best friend ko. Ginagawa kong First Vita Plus, anong pinangasar sa akin? Para kala ko ba, yaman ka nung ini-invite mo, kaya nga hindi ako sumali sa'yo, buti na lang, bakit 6 months ka na, hindi ka pa mayaman? Ginanon ako. 6 months daw, hindi pa ako mayaman. Eh dahil matalino ako, nag-training ako, binalik ko sa kanya yung sinabi niya. Sabi ko, ako 6 months, hindi ako yumaman. Tanggap ko yung 6 months. Mas hindi ko tanggap yung ikaw. Ilang taon na sa kumpanya mo? 10 years. Ikaw ba yumaman? Eh, mas naloko ka. 10 years ka na, wala pa rin nangyari sa'yo. Tama. Hintayin mo ako ng 10 years. Eh, hindi nga umabot ng 10 years. 3 years pa lang, ang bayad ko, 15 million na. Kasi nga dito, mabilis ang multiplication. Ilitin mong aralin to ng matindi. I-practice lahat ng natutunan mo at ituro sa dealer mo. Magulat ka, yung power of 2 na yun, mas mabilis pa sa iniisip. Alam bakit pwede mangyari? Kasi hindi naman lahat ng downline mo magiging kasing galing mo eh. Alam mo bang marami kang magiging downline na mas magaling pa sa'yo? At yun ang magpapayaman sa'yo. Kaya lang, mangyayari lang na mas maging magaling ang downline mo kung magaling na magturo. May alam ako, turo ko lahat sa'yo. Kailangan mabilis. Iba-di-badi kita, pag wala kang ginagawa, sama mo ko sa tok. Meron ako magaling na upline nagturo sa akin. Tok ng upline ko, sinama ko. Sabi sa akin, oh, Manny, may gagawin ka? Wala. Kaysa pumunta ka ng office, tumambay-tambay ka, sama ka, may tok ako. Napaisip ko, sabi ko sasama nito, wala naman akong tao doon. Sama rin ako. Sabi ko, upline niya, yes, upline. Pagdating dun sa tok, ang guest namin 78, 13 Martires Jollibee. Sabi niya sa akin, man, nakita mo lahat yan, 78 ang guest dyan, may git 30 dyan down yan. Ano gagawin mo ngayon, man? Hindi ka ngayon makikinig. Ikaw ang mag-talk. Ano kung ano sagot ko? Ba't ko mag-talk dyan? Hindi ko naman downline. Kaya nga kita sinama eh. Ikaw ang mag-talk, hindi mo downline yan. Kahit walang sumali, walang effect sa'yo, at least nakapag-practice ka. Sabi ko, matindi utak dito. At pagka mag-alala ko, wala kang cheque, ako bahala, ako mag-motivate pagkatapos mag-talk. At hindi kita pagtotokin kung hindi mo kaya mag-talk. Pag-talk ka. Ano sagot? Yes, upline? Yes. Yes, upline. Pag-talk ko, may sumali, 3 on the spot. Wala akong downline doon, ha? Alam niyo kung ano naging effect sa akin? Simple lang. Kung yun yung hindi ko downline, napasali ko, paano pa kung downline ko makikinig pag ako Tama. Doon ko lalong ginalingan na sa tingin ko, kaya ko na magnegosyo. Bakit? Nakapagpasali na ako ng hindi ko downline. Paano pa pag downline ko, pasasalin ko na? Kaya kayo pag pinagtutokay ng mga upline nyo, mag-talk kayo. Yes. Para sa inyo yun eh. Ako ginamit ng upline. Kung magaling upline na yun, hindi ko pag-grupo. Akala ko ginagamit niya lang ako, niloloko niya lang ako, pinapagod niya lang ako, na wala akong mapapala. Yun pala, kaya niya ginawa yun para pag-practice ako mag-talk. Para pag grupo ko na itotok ko, magaling na ako mag-talk. Hindi na sumali ang dapat. Pag nakapagpasali ka, mataas ang confident. Yes. Pag mataas ang confident mo, yung kaharap mo nakukumbinsi mo. Kaya lang naman hindi sumasali yung mga kaharap mo, kinakabahan ka. Nauutal ka. Hindi mo alam pinagsasabi mo. Hindi mo alam kung saan sila dadalhin. Walang sasama sa isang tao, hindi niya alam kung saan ang pupuntahan. Galingan mo. Ang dami pwedeng aralin. Ngayon, simula nang dumating nga itong mga social media ngayon na matitindi ng technology,
Google lang eh. YouTube lang eh. Ako nag-aaral ako CD lang. Brian Tracy, The Answer. Rich Dad Poor Dad. Robert Kiyosaki. Jim Rohn. Yun lang ang pakinggan mo. Ewan mo pag hindi mabago pa mo sa buhay. Kaya lang ang tanong, sinasabi ng upline, sinusunod nyo ba? O kayo na sumagot? Kaya huwag mong tanongin yung sarili mo, ba't hindi kayo yumaman dahil sa upline mo? Kaya hindi kayo yumaman, unang-una, marunong ka lang makinig, pero hindi ka marunong sumunod. Tama. Magkaiba po yung marunong makinig sa marunong sumunod. Yes. Kung ang pinag